Magandang araw, mga kababayan. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang bansa sa gitna ng Afrika. Isang bansang hitik sa ginto, diamante at cobalt. Pero hanggang ngayon ay nalulunod sa kahirapan at dugo. Ito ang kwento ng Democratic Republic of the Congo. Bilyon ang yaman, milyon ang namatay. Ang Democratic Republic of the Congo, o mas kilala bilang DRC, ay isang bansa sa gitnang bahagi ng Afrika na sa unang tingin ay parang napakaswerte. Napakalawak ng lupain, hitik sa likas na yaman, at may isa sa pinakamalalaking ilog sa mundo, ang Congo River. Ngunit sa likod ng yaman at lawak na ito, nakabaon ang isang kasaysayan ng matinding karahasan, pagsasamantala, at paulit-ulit na pagkabigo ng pamahalaan. Para maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kaguluhan sa Congo, kailangan nating balikan ang kwento nito mula sa pinakaunang panahon. Bago pa man dumating ang mga Europeo, ang lupain ng Congo ay tahanan ng iba't ibang tribo at kaharian. May mga maayos na sistema ng pamumuno, kalakalan at kultura. Ang mga kahariang tulad ng Congo, Luba at Lunda ay may ugnayan sa ibang rehiyon ng Afrika. Hindi sila primitibo at rasado, bagkus ay may sariling kaayusan at kaalaman. Ang Congo River ang nagsilbing pangunahing ugat ng kalakalan at komunikasyon, at sa kahabaan nito ay umusbong ang mga pamayanang may kakayahang makipagpalitan ng produkto at ideya. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang mga Europeo noong huling bahagi ng ika-14 na siglo. Una ang mga Portuguese na nagdala ng kalakalan, relihiyon at kalaunan ay pang-aalipin. Unti-unting naging bahagi ang Congo ng malawak na slave trade, kung saan milyon-milyong Aprikano ang dinakip at dinala sa Europa at Amerika. Humina ang mga lokal na kaharian dahil sa digmaan, pagkakahati-hati at patuloy na panghihimasok ng mga dayuhan. Ngunit ang pinakamatinding yugto ng kanilang paghihirap ay nagsimula noong ika-19 na siglo, noong 1885, sa kasagsagan ng paghahati-hati ng Afrika ng mga makapangyarihang bansa sa Europa. Napunta ang Congo sa kamay ng isang tao, si King Leopold II ng Belgium. Hindi ito kolonyang pag-aari ng gobyerno ng Belgium, kundi personal na pag-aari mismo ng hari. Tinawag niya itong Congo Free State, ngunit sa katotohanan, isa itong malawak na kampo ng sapilitang paggawa. Layunin ni Leopold na kamkamin ng rubber at ivory ng Congo upang palaguin ang kanyang kayamanan. Upang makamit ito, ginamit ang sukdulang karahasan. Pinilit ang mga Congolese na magtrabaho ng walang sahod. Kapag hindi naabot ang kwota ng rubber, pinuputulan ng kamay ang mga manggagawa, minsan pati ang kanilang mga anak. Buong mga nayon ang sinusunog, kababaihan ay ginahasa, at ang sinumang tumutol ay pinapatay. Tinatayang humigit kumulang 10 milyong tao ang namatay sa panahong ito. Isa ito sa pinakamalalang halimbawa ng kolonyal na karahasan at genocide sa kasaysayan, ngunit sa loob ng mahabang panahon, halos hindi ito napag-usapan sa mundo. Dahil sa matinding pressure mula sa international community, napilitan ng Belgium na kunin ang pamamahala ng Congo noong 1908. Naging Belgian Congo ito, mas maayos sa panlabas, may mga paaralan, ospital at infrastruktura, ngunit nanatiling para sa interes ng Belgium ang lahat. Ang mga Congolese ay halos walang boses sa pamahalaan. Hindi sila sinanay upang mamuno, at bihira silang makapasok sa mataas na posisyon. Kaya nang dumating ang kalayaan, kulang na kulang ang bansa sa handang lider. Noong Hunyo 30, 1960, naging malaya ang Congo. Ang pag-asang matagal na kinimkim ng mga tao ay biglang sumiklab. Ang unang punong ministro ng bansa ay si Patrice Lumumba, isang matapang at makabayang lider na hayagang nagsalita laban sa kolonyalismo at dayuhang pagsasamantala. Ngunit sa gitna ng Cold War, naging banta siya sa interes ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos at Belgium, na natatakot na mapalapit ang Congo
sa Soviet Union. Sa loob lamang ng 1 taon matapos ang kalayaan, dinakip si Lumumba. Siya ay pinahirapan at kalaunan ay pinatay noong 1961 sa tulong ng mga dayuhang puwersa. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang pagkawala ng isang tao, kundi pagkamatay ng pangarap ng tunay na kalayaan ng Congo. Mula rito, nagsimula ang serye ng kaguluhan, kudeta at paghahati-hati ng bansa. Noong 1965, isang general ang umangat sa kapangyarihan, si Mobutu Sese Seko. Sa suporta ng kanluran, lalo na ng Estados Unidos, namuno siya sa bansa sa loob ng 32 taon. Pinalitan niya ang pangalan ng bansa ng Zaire at ipinakilala ang sarili bilang simbolo ng pagkakaisa. Ngunit sa likod nito, isa siyang diktador na sistematikong ninakawan ng kaban ng bayan. Bilyon-bilyong dolyar ang naipon niya habang ang ekonomiya ng bansa ay bumagsak. Sa panahon ni Mobutu, ang Congo ay naging halimbawa ng kleptocracy, isang pamahalaang ang pangunahing layunin ay magnakaw. Ang mga kalsada ay nasira, ang mga ospital ay walang gamit, at ang mga tao ay nabuhay sa matinding kahirapan. Habang ang diktador ay may mga palasyo at pribadong eroplano, ang karaniwang mamamayan ay walang kuryente, malinis na tubig o sapat na pagkain. Noong 1977, bumagsak ang rehimen ni Mobutu. Siya ay pinatalsik ng mga rebeldeng pinamunuan ni Laurent Desire Kabila at ibinalik ang pangalan ng bansa bilang Democratic Republic of the Congo. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, sumiklab ang isa sa pinakamadugong digmaan sa modernong kasaysayan mula 1978 hanggang 2003, naganap ang tinaguriang Second Congo War na minsan ding tinawag na Africa's World War. 9 na bansa ang nasangkot at mahigit 100 armadong grupo ang naglaban-laban. Ang pangunahing dahilan ng digmaan ay kontrol sa likas na yaman, ginto, diamante at iba pang mineral. Tinatayang mahigit 5 milyong tao ang namatay, karamihan dahil sa gutom, sakit at kawalan ng serbisyong panlipunan. Matapos ang digmaan, nagkaroon ng halalan at bagong pamahalaan, ngunit nanatiling mahina ang estado. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang kaguluhan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. May mga rebeldeng grupo, illegal mining, child labor, at malawakang karahasan laban sa kababaihan. Isang mapait na ironya na ang cobalt na ginagamit sa mga cellphone at electric cars sa buong mundo ay nagmumula sa Congo. Ngunit ang mga minero mismo ay nananatiling mahirap at walang proteksyon. Hanggang ngayon, ang Democratic Republic of the Congo ay patuloy na nakikipaglaban sa multo ng nakaraan, kolonyalismo, dayuhang panghihimasok, at korupsyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin. May mga kabataang Congolese na lumalaban para sa pagbabago. May mga mamamahayag at aktivista na nagsisiwalat ng katotohanan. At may potensyal ang bansa na muling bumangon kung magkakaroon ng tunay na hustisya at patas na pamamahala. Ang kwento ng Congo ay paalala na ang yaman ng isang bansa ay walang saysay kung ang mga tao nito ay patuloy na inaapi. At ang tanong na nananatili hanggang ngayon, kailan ba talaga magiging malaya ang Democratic Republic of the Congo? Hindi lamang sa papel, kundi sa totoong buhay ng kanyang mamamayan. Thank you for watching. Please like and subscribe.